الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. Bilang pagbungad ng ating muhadarang ngayong gabi, ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran na pili ang talata. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating mga puso. Muli, aking pong ipinapakilala ang ating iginagalang na butihing ustad na si Sheikh Nuruddin Mabaning Asif. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. نعم. هل الصوت واضح؟ أيوة شيخ، لنبو. صوتك واضح. بارك الله فيكم. أيوة شيخ. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkatapos natin magpugay sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat at dumakila sa kanyang kaisahan, sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian, sa kanyang pagiging nag-iisang Diyos at nag-iisang Panginoon, at pagkatapos nating bumati sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tayo ngayon insyaallah biidhnillah tabaraka wa ta'ala ay dadako sa paksang naiatas sa atin na pinamagatang ang pagtugon sa Allah Azza wa Jal at sa kanyang sugo
na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay inaanyayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa mga langit at mga lupa. Matutugunan ba natin ang panawagan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Aywa. At gayon din na iniimbitahan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, mapapaunlakan ba natin siya rito? Tandaan natin, bagamat maraming beses na tayong tinatawag ng Allah Azza wa Jal na kung saan tayo ay kanyang tinatawag sa marangal na Quran. Kanyang tinatawag ang ating o tayong mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya ang madalas natin marinig sa mga panawagan sa talata at mga ayat sa marangal na Quran. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. Naam. Pagkatapos ng pagtawag na ito ay ang pag-uutos o yung pagbabawal. Pagkatapos tayong tawagin ng Allah ay siya'y nag-uutos. O di kaya naman pagkatapos niya tayong tawagin, katiyakan siya ay nagbabawal sa atin. Ngayon mga kapatid, ang tanong, nasagot ba natin at natugunan ba natin ang panawagang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Sa kabilang banda, maraming beses na rin tayong pinaalalahanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at na masasabi natin na inutusan at pinagbawalan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagtawag at pag-iimbita sa atin. Katulad ng nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Ayon sa malapit nitong salin, kung anuman ika ang aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan ninyo. Naam. At kung anuman ang aking ipinag-utos, maamartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, ay isagawa ninyo ito sa abot ng inyong mga kakayahan o sa abot ng inyong makakaya. Ngunit ang tanong mga kapatid, sinunod ba natin ang utos na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Maaari masabi natin na papaano ko nga ba tutugunan ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang ilan sa mga katanungan na marahil ay masagot sa gabing ito biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtugon sa Allah Azza wa Jal at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan po ng pagsunod, naam, pagsunod natin, ta'a, at pag-iingat natin sa ating mga puso, katawan, salita, at sa lahat ng mga gawain, naam, na mga ipinagbabawal ng relihiyong Islam. At ang pagsunod at pagtupad natin sa ipinag-uutos ng Allah at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang mga ito po ay obligado nating tugunan. Obligado po natin na tugunan at tungkulin natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam bilang isang mga aliping mananampalataya. Sinabi nga ng Allah sa marangal na Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ito ay nakasaad sa Suratul Ahzab ayat 36. At ayon sa malapit nitong salin, at hindi marapat sa sino mang mananampalataya, tuman na lalaki o babae, na kapag nagpasya ang Allah at ang kanyang sugo para sa kanila ng isang kapasyahan bilang batas, ay lalabag sila. Naam. Kung saan napipiliin nila ang anumang hindi pinagpasyahan para sa kanila. Pipiliin nila ang ibang bagay na hindi naman ito pinagpasyahan para sa kanila, at ang sino man lalabag, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. At sino man ika ang lalabag sa Allah at sa kanyang sugo ay walang pag-aalinlangan lumayo sa tamang landas ng napakalinaw na pagkalayo. Subhanallah. At nabanggit pa nga po sa ibang talata,
sa Suratun Nisa, aya ika-65. Fala wa rabbika la yu'minu o la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayon sa malapit nitong salin, mga kapatid, ngunit hindi sumpaman sa iyong Panginoon, sila ay hindi tunay na naniniwala hanggang ikaw, ang tinutukoy dito ay si Propeta Muhammad, ay kanilang gawing tagapagtanggol sa anumang hidwa ang namamagitan sa kanila, at hanggang walang makikitang hinanakit o bahid ng pagtutol sa kanilang mga sarili hinggil sa anumang iyong hinatol at tumatalima ng buong pagtalima. Naam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katotohanan na masaya ang mga taong sumusunod. Naam. Ang mga taong tumutugon at sumusunod ay katihakan sila ay magiging masaya. At ang mga tumatalikod naman, katihakan sila ay mga nangaglugi. Sila ay katiyakang malulugi ng pamumuhay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At ito ang ilan sa mga alimbawa, mga kapatid, at mga palatandaan na ang mga tumutugon at sumagot ay sila yung mga taong buhay. At ang mga tumalikod naman ika at sumuway ay tila bagang sila ay mga patay. Naam. So, buhay. Paano? Paanong paraan sila ay nabubuhay? Ayon sa talata mula sa Quran, sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ito ay sa Suratul Anfal, aya ika-24. Naam. Ayon sa malapit nitong salin, ika, o kayong mga naniwala, tumugon kayo sa Allah. Ibig sabihin ng pagtugon dito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya na Allah at sa Kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nanawagan sa inyo sa anumang maghahatid sa inyong ng buhay. So ayun po. Naam, ayun po ang buhay na tinutukoy dito. At dapat ninyong malaman na ang Allah ay makapangyarihan na nasa pagitan ng tao at ng kanyang puso, at katotohanan sa kanya ang inyong pagtitipon kayong lahat. Na napapaloob po sa talatang ito, mga kapatid, ang mga bagay-bagay, at ang isa dito ay ang buhay na kung saan ay kapaki-pakinabang. Naam, kapaki-pakinabang makukuha natin dahil lamang sa pagtugon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa kabilang banda naman, sino man ang hindi sumagot o di kaya hindi tumugon ay tila baga na siya ay mapapabilang sa mga taong patay. Naam. Sinabi ng Allah, naam, sa Suratul An'am, ika-122, Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fi dhulumati laysa bikharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ayon sa malapit nitong pagkakasalin, at ang isa bang dating patay na aming binigyan ng buhay, ibig sabihin ginawaran ng patnubay, binigyan siya ng gabay at itinakda para sa kanya ang liwanag. Ang liwanag dito ay ang liwanag ng iman, na kung saan siya ay maglalakad kasama ng mga tao ay katulad ng isang nasa kadiliman na walang paniniwala, na kailanman ay hindi makalalabas mula roon. Ganyan nga ginawang kaaya-aya sa paningin ng mga di naniniwala ang anumang kamaliang lagi nilang ginagawa. Naam. At ano ang kanilang kalagayan? Ano ang kalagayan ng mga taong ito na kung saan sila ay hindi tumugon at hindi sumagot sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa panawagan ng kanyang sugong si Propeta Muhammad? Sinabi ng Allah, innama yastajibul ladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi turja'un. Suratul An'am kadhalik, aya 6 wa 30, sa ika-36 na ayat itong binanggit, katotohanan ika, yaong lamang mga masisigasig
na nakikinig sila sa mensahe ng Islam ang makatutugon. Subalit, yaong mga patay, so ayun, tinawag silang mga patay. Yaong mga patay ika ay sila ay muling bubuhayin ng Allah at pagkaraan sila ay babalik sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya aking mga kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin ng patay sa talata na ito? Ibig sabihin, sila na yaong mga hindi naniwala at mga taong hindi tumutugon sa panawagan ng Allah Azza wa Jal at sa panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para doon naman sa mga tumugon, naam, ibig sabihin sila yung sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah, sila ay sumagot, naam, para sa kanila ay walang hanggang kasiyaan at ito ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit naman sa mga hindi tumugon, ay katakot-takot, subhanallah, nakaparusahan sa impyernong naglalagablab. Wa na'udhu billahi min dhalik. Allahul musta'an. Subhanallah. At ayon pa nga po sa ibang talata sa suratul Ra'd, aya 18, lilladhina istajabu lirabbihimul husna walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ayon sa malapit na itong salin, mga kapatid, yaong mga tumugon sa kanilang Panginoon, ibig sabihin sila yung tumugon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakalaan para sa kanila ang pinakamabuting gantimpala. Subalit yung mga hindi naman tumugon sa kanya na Allah, kung gayon sila ay mayroon lahat sa kanila na kalupaan at nakatutulad nito. Ibig sabihin katulad nito na kanilang tatangkain na ipagpalit ito pantubos sa kanilang mga sariling kaligtasan. Ibig sabihin, kung sila man ay mayroong lahat na kayamanan, malawak na kayamanan, at gagamitin nila ito upang pantubos lamang sa kanilang kaligtasan sa kabilang buhay, sapagkat sila ay hindi tumugon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila yaong mayroong pinakamasamang pagtutuos ng gawa. At ang kanilang kanlungan ay walang iba kundi ang impyernong naglalagablab at napakasamang pook ng paghihimlayan. Subhanallah, subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagtugon sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa ito sa pinakamahalagang bagay sa ating pagiging Muslim, sapagkat nakasalalay dito ang ating kaligtasan dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Subhanallah. Subhanallah. At gayon din mga kapatid, na ang pagtugon natin sa Allah at sa kanyang sugo ay ito rin po ay kondisyon upang makamit natin ang ating mga hinihiling mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ibig sabihin, ang pagtugon natin sa panawagan ng Allah at ang pagtugon natin sa panawagan ng kanyang propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katiyakan na ito po ay kondisyon, sagot o di kaya syurut, kabilang syarto min syurut, kondisyon upang tugunan at sagutin ng Allah ang ating mga panalangin, ang ating mga dua. Ano ang ating patunay? Sinabi ng Allah sa suratul Baqarah, aya 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Naam. At ayon sa malapit nitong salin, at kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, tunay na ako ay fa inni qarib, tunay na ako ay malapit sa kanila, na tinutugunan ko ika ang mga panalangin ng bawat dumadalangin kapag siya ay nananalangin sa akin, nang walang ibang taga-syafa'a, walang ibang pinagdadaanan o tagapamagitan. Naam. Kaya naman, hayaan silang tumugon sa akin. Naam. Hayaan silang tumugon sa akin sa pamamagitan ng pagsunod. Falyastajibu li liyu'minu bi la'allahum yarshudun. At maniwala sa akin
Ibig sabihin, hayaan silang tumugon sa akin sa pamamagitan ng pagsunod at maniwala sa akin upang sakali sila ay mapatnubayan tumahak sa matuwid na landas. Subhanallah, subhanallah. So iyan po mga kapatid, ang pagtugon natin sa panawagan ng Allah mula sa marangal na Quran at ang panawagan ng Rasulullah sa kagalang-galang na hadith, ay katiyakan ito ay kondisyon upang masagot po ang ating mga panalangin. Naam. At gayon din po na ang pagtugon natin sa panawagan ng Allah at ang kanyang sugo, katiyakan ito ay katibayan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Katiyakan po ito po ay ebidensya, burhan, na tayo ay tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katibayan natin ay sa Suratul Shura, aya 26, sinabi ng Allah, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Ayon sa malapit nitong pagkakasalin at kanyang tinutugon ang mga panalangin niyaong mga naniniwala. Naam. At gumawa ng mga kabutihan o gawaing matuwid at dinaragdagan para sa kanila ang kanyang biyaya. Ngunit naman sa mga hindi naniniwala, para sa kanila ay isang matinding kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong talata ay tumutukoy po sa ang pagtugon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito po ay katibayan ng pagkakaroon natin ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Gayon din mga kapatid, na ang pagtugon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kapatawaran ito. Naam, may kapatawaran na napapaloob dito. At kaligawan naman at kasawian, naam, sa mga tumatalikod sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit nga ng isang jin. Naam, alam natin ang jin. Ito yung mga nilalang na hindi nakikita. Naam. Ano sinabi ng Allah sa Suratu Al-Ahqaf, aya 31 hanggang 32, Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizi fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Naam. Ayon sa malapit na itong salin, o aming mga mamamayan, tumugon kayo sa tagatawag. Ibig sabihin, sinabi niya na o kayong aming mga mamamayan, tumugon kayo sa tagatawag. At ang tinutukoy dito na tagatawag ay ang sugo ng Allah, ang propeta ng Allah. Naam. At kayo ay maniwala sa kanya. Upang sa gayon, ika, ay kanyang patawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay kanyang pangalagaan laban sa mahapding parusa. At sino man ang hindi tumugon sa inyo sa tagatawag o sa sugo ng Allah ay hindi makakatakas sa kanyang parusa sa ibabaw ng lupa at siya ay hindi magkakaroon ng ibang tagapangalaga bukod sa kanya. Sila yaong mga hayag talagang nangagligaw o naligaw. Naam. So ito po ay patunay mga kapatid na ang pagtugon din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay nagkakamtan ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay marapat sa atin bilang tunay na Muslim na hindi lamang sa sa ulado natin ng mga talata sa marangal na Quran ang dapat nating gampanan. Bagkus kinakailangan din sa atin bilang mga tunay na mga mananampalataya ay tumugon tayo sa panawagan at kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din na tayo ay tumugon at layuan natin kung anuman ang ipinag-utos ng Allah na ating layuan. Naam. Mga kapatid, ito ang ilan sa mga dapat nating isaalang-alang upang mapalapit ang isang Muslim sa pagtugon sa kautusan ng Allah. Naam. So babanggitin natin inshallah ay yung ilan sa mga dapat isaalang-alang upang mapalapit ang tayong mga Muslim sa kautusan ng Allah, ganun din na tayo ay makatugon sa kanyang mga kautusan. Basahin natin ang
talata sa marangal na Quran sa surah Taha, aya ika-84, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qalahum ulaika ala, o qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ayon sa malapit nitong pagkakasalin, siya ay sumagot, sila ay malalapit sa aking mga yapak at ako ay nagmamadali na nagtungo sa iyo, o aking Panginoon, upang ikaw ay masiyahan. So ibig sabihin mga kapatid, kabilang sa dapat nating isaalang-alang ay ang mabilisang pagtugon. Ang mabilisang pagtugon sa kung anuman ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at kung anuman ang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman nga si Abu Talha, naam, ang kalagayan niya nung ibinaba ang talata ng banal na Quran, naam, yung sinabi ng Allah na lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Suratu Ali Imran, aya ika-92. Naam. Ayon sa malapit nitong salin, kailanman ay hindi ninyo makakamtan ang bir. Ang tinutukoy dito na bir ay yung pagiging mabuti at matuwid na siyang daan tungo sa paraiso ni Allah. Naam. Hanggang hindi kayo gumugugol sa landas ng Allah. Hanggat hindi kayo naggagastos sa landas ng Allah mula sa anumang inyong minamahal at anuman ang inyong gugulin sa anumang bagay na inyong minamahal, katotohanan ito ay lubos na nababatid ng Allah at kanya itong gagantimpalaan. Naam. Kaya naman, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabba amwali ilayya bayruhan. Naam, bayruhan. Naam, yung nabanggit niya yung bayruhan yun kung di ako nagkakamali. Wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukraha indallah. Wada'ha ya Rasulullah haythu araka Allahu qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh dalika malun rabih. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Abu Talha, tunay na ang pinakamahal ko mula sa aking mga kayamanan ay ang tinatawag na bayruha. Naam. Yung bayruha, ito yung hardin na pinapasukan ni Propeta Muhammad at dito siya sumisilong sa mga puno dito, naam, at umiinom siya ng tubig mula dito, naam. So sabi niya, katotohanan na ang kayamanan na ito ay para sa Allah. Katotohanan na ang kayamanan na ito ay para sa Allah at sa kanyang sugo. Umaasa ako na makakamtan ko ang paraiso ng Allah Jalla wa Ala mula sa pagbibigay ko ng kayamanan na ito na ibinibigay ko ito bilang sadaka, kawang gawa, naam, o propeta ng Allah. Kaya naman, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakh, big sabihin dito ng bakh ay yung parang pag namamangha ka. Pag salita ito ng mga Arabo na kapag ikaw ay namamangha ay ganun ang kanilang expression, bakh. Sabihin na namangha siya, bakh ya Aba Talha, ganun. Itong kayamanan na ito ay dalika malun rabih. Ibig sabihin ito ay kayamanan na kumita. So ating mapapansin sa kwentong ito na kung saan si Abu Talha, nung marinig niya ang ayat na hindi nyo makakamit ang bir, ang matuwid na landas na amtungo sa paraiso hanggat hindi kayo gumastos sa inyong mga naiibigan, ay agad-agad na itong kanyang bayruha, kayamanang bayruha ay agad niya itong ginastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Labis na nakakamangha ang ganitong uri ng pagtugon ng isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naam, na mismong si Abu Talha, pinakita lamang niya sa atin, naam, na kahit paman ang pinakamamahal niyang bagay, pinakamamahal niyang kayamanan ay nagawa niya itong gastusin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay atin itong pamarisan at atin itong gayahin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Naam. Gayon din noong ipinagutos ng Allah na yung Kaaba ay yun na yung maging direksyon ng pagdarasal. Naam. 'Di ba dati ang direksyon ay sa Palestine, naam, sa Masjid al-Aqsa.
at hindi po sa Masjidil Haram, hindi sa Kaaba. Naam. At naisaad nga ni ni Umar, Ibn Umar, naam, radiyallahu anhuma, kanyang sinabi, at noong ang mga tao ay nasa Quba, Masjid Quba, naam, sa oras ng Fajr, ibig sabihin nagsasala sila ng Fajr, ay dumating ang isang tao sa kanila habang sila ay nagdarasal. So while praying itong ginagawa nila, ibig sabihin kasagsagan ng kanilang pagdarasal. At sinabi niya sa kanila na tunay na bumaba ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagabi lamang, na kung saan ay inutusan siya ng Allah na humarap sa direksyon ng Kaaba sa Makkah, at doon kayo humarap ngayon. Inutusan sila na humarap doon. Kaya naman sila ay kahit nakaharap sa direksyon ng papunta sa Palestine o sa Palestine, ay sila ay bumaling at humarap agad-agad sa direksyon ng Kaaba sa Makkah habang sila ay nasa kalagayan ng pagdarasal. So subhanallah, subhanallah. Isa ito sa mga halimbawa ng mabilisang pagtugon sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa man nasa loob ng pagdarasal. Ba? So nakita natin, ganito po kabilis tumugon ang mga tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La hawla wala quwwata illa billah. Diba? At naisalaysay pa nga, sinabi pa nga ni Ibn Abbas radiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabi o min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatara'ahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi' bih qala la wallah la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito pa ang isa sa mga halimbawa ng pagtugon sa pamamagitan ng paglayo sa mga ipinagbawal ng Allah at gayon din sa ipinagbawal ng Rasulullah. Ayon sa malapit nitong pagkakasalin, naam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakakita ng singsing mula sa daliri ng isang lalaki. Naam. At pagkatapos ay kanya itong inalis, ni-remove niya ito, tinanggal niya ito mula sa kamay ng lalaki, at pagkatapos itinapon ito ng Rasulullah. At kanyang sinabi, sinasadya ng isa sa inyo na kumuha ng isang bato mula sa impyerno at inilalagay niya ito sa kanyang kamay? Ito ay patanong. Naam. Kaya naman, faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng ibang tao, naam, ang ibang tao, sinabi nila sa lalaking ito nung umalis na ang Rasulullah, kunin mo ang singsing mo. Akhud khatamak intafi' bih. Kunin mo ang singsing mo, naam, at pakinabangan mo ito. Subalit anong kanyang sinagot? La wallahi la akhudhuhu abadah wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi, sumpaman sa Allah, hindi ko kukunin yan. Hindi ko yang kukunin kahit kailan. Ang singsing na itinapon na Rasulullah. Naam. Subhanallah. So, maintindihan natin na la hawla wala quwwata illa billah. Mabilis silang sumusunod sa kung anuman ang iniutos, at mabilis din silang tumutugon at sumusunod sa kung anuman ang ipinagbawal sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At alam din natin ito, di ba? Yung ipinagbawal ang alak. Naam. Nung ipinagbawal ang alak at narinig ito ng mga mananampalataya, narinig nila ang mga nananawagan ng katotohanan ng alak ay ipinagbawal na, ay agad-agad silang tumugon. Naam. Sinabi nga ni Abu Talha sa mga umiinom ng alak, katulad ni Anas, ay lumabas ka o Anas at ibuhos mo ang mga alak. At ang sinabi ni Anas, lumabas ako at ibinuhos ko ang mga ito. Naam, hanggang sa umagos ito sa mga daanan ng Madina. O sa iba pang salaysay ay hindi sila nagtanong, wala nang tanong-tanong. Agad-agad ay tumugon sila at sumunod sila sa batas na ipinag-utos ng pagkakabawal o pagharam ng alak sa panahong yaon. Subhanallah. So nakikita natin sila ay mga huwaran ng pagtugon at huwaran ng pagsagot at pagsunod sa kung ano ang panawagan ng
Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo at sa kung ano ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang at ng kanyang sugo. Subhanallah, subhanallah. At kapag nga naririnig ng ibang mga kasamahan ng propeta ang talatang patungkol sa alak, naam, ay kung saan ay nagsasahad, fahal antum muntahun, kaya hindi ba kayo magsitigil? Anong kanilang isinasagot? Sumasagot ang mga sahaba na sa tuwing naririnig nila ito na itinigil na po namin o aming Panginoon. Subhanallah. Mabilis silang tumutugon na tinapos na po namin, tumigil na po kaming mag-inom ng alak o aming Panginoon. So ito ay dalil, burhan, ebidensya ng sobrang bilis na pagtugon sa kung ano ang panawagan ng Allah at kung ano ang ipinagbawal ng Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Naam. Gayon din ang isang sa mga sahaba na kung saan ay noong magtawag ng jihad o yung banal na digmaan tungo sa landas ng Allah, sa kasagsagang yaon ay ang sahabi na ito ay unang gabi ng kanyang kasal. Naam, unang gabi ng kanyang kasal. Iniwanan nga niya agad ang kanyang asawa, naam, at ang unang gabi nila, kumbaga honeymoon nila, iniwanan niya ito at agad-agad siyang tumungo sa panawagan ng jihad o yung banal na digmaan. At sa araw na yaon o di kaya sa digmaan na yaon nga ay siya ay naging martir o yung shahid. Nashahid siya mismo sa digmaan na yaon. Naam. At nasabi pa nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sahibakum tughassiluhul malaikatu fasa'alu sahibatahu faqalat innahu kharaja lamma sami'al ha'i'ah wa huwa junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidhalika kassalathu al malaikah. La hawla wala quwwata illa billah. Ayon sa malapit nitong salin, katotohanan na ang kasamahan ninyo, naam, ang tinutukoy dito ay si Hanzala, naam, ay pinapaliguhan siya ng mga anghel. So, tinanong ng Rasulullah ang asawa nito. Tinanong niya ang asawa ng sahabi na ito kung ano ang dahilan ng biyayang ito na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sinabi, faqalat, sinabi ng babae na ito, innahu kharaja lamma sami'a la'i'ah wa huwa junub. Katotohanan na lumabas siya, ang kanyang asawa, noong narinig niya ang jihad o panawagan sa banal na digmaan tungo sa landas ni Allah nang siya ay junub. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. At hindi pa siya nakakapaligo mula sa kanilang pagkakapagtalik o sa kanyang pakikipagtalik. Kaya naman, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidhalika ghassalathul malaika. Kaya naman, sinabi ng propeta, kaya pala siya ay pinapaliguan o pinaliguhan ng mga malaika. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ito ay napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At ito ay patunay sa agad-agad at napakabilis na pagtugon ng mga Muslim noon sa panawagan ng relihiyong Islam. At gayon din, nang si Umar, radiyallahu an, ay dumating sa harapan ng black stone o yung itim na bato sa Kaaba at hinalikan niya ito. Hinalikan niya ito at kanyang sinabi na katotohanan na alam kong isa ka lamang bato. Hindi ka nakakapinsala at hindi ka nakapagbibigay ng kapakinabangan. Kung hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan ka, ay hindi kita hahalikan. So, ang batong iyon ay wala namang dulot na kabutihan at kasamaan. Pero dahil sa pagtugon ni Umar, sa nakita niya sa gawain ng Rasulullah, sa sunnah, ay agad-agad kanya itong tinugunan at wala na siyang pag-aalinlangan dito. Subhanallah. Ibig sabihin, isinantabi niya yung mga bagay-bagay sa kanyang isipan dahil lamang sa pagtugon sa sunnah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din si Ibnu Mas'ud, na radiyallahu an, na kung saan yung kanyang pagtugon at pagsunod na kung saan napakabilis din. Naiulat ni Jabir noong tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Biyernes sa Jumu'ah upang magbigay ng khutbah, ay kanyang sinabi, magsiupo kayo. At nung marinig ito ni Ibnu Mas'ud, ay umupo siya.
habang siya ay nasa pintuan pa lamang ng masjid. So ibig sabihin papasok pa lang siya, pero nung marinig niya ang utos ng Rasulullah, agad-agad siya ay tumugon dito at umupo agad-agad. Naam. Naiulat din ni Abu Sa'id al-Khudri na habang nagdarasal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga sahaba, ay tinanggal niya ang kanyang tsinelas. Naam, ibig sabihin tinanggal niya yung suot-suot niyang tsinelas at inilagay niya ito sa gawing kaliwa, sa bandang kaliwa. Naam. At nung makita ito ng mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinanggal din nila ang kanilang mga tsinelas. Kaya naman nung pagkatapos magdasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya silang tinanong, anong nagtulak sa inyo upang alisin ang inyong mga tsinelas? Sinabi ng mga sahaba na nakita namin na tinanggal mo ang iyong tsinelas. At dahil dito tinanggal din namin ang aming mga tsinelas. Sinabi ni Propeta Muhammad, tunay na si Jibril ay dumating sa akin at sinabi niya na may dumi ang mga ito. Kaya tinanggal ng Rasulullah. So subhanallah, nakita natin, hindi na sila inuutusan, bagkus kung ano ang makita nila kay Propeta Muhammad, agad-agad silang tumutugon dito at wala ng pag-aatubili, wala ng pagtatanong-tanong na. Lahat sila ay anong nagtulak sa kanila upang tanggalin ang tsinelas na yun? Dahil nga sa pagtugon nila sa nakita nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, subhanallah, gaano kaganda ang ganitong pagsunod? Gaano kaganda ang ganitong pagtugon? Ang mga nabanggit natin kanina at hanggang ngayon, mga pinagsasabi natin, anong napansin natin dito, di ba? Napakagandang uri ng pagtugon ang naipakita sa atin ng mga sahaba. So nasaan tayo ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga sahaba, sa tayong nagka-claim na tayo sumusunod sa kanila, nasaan po tayo ngayon? Subhanallah, subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Tandaan natin, ang mga taong tumutugon sa panawagan ng Allah at ang kanyang propeta ay magkakamit po ng napakalaking gantimpala. At gayon din naman na ang mga tao naman na tumatalikod po at tumatanggi po sa mga imbitasyon na ito, sa mga panawagan na ito, katiyakan na para sa kanila ay ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. So ngayon, ang tanong, ano nga ba ang mga dahilan? Ano nga ba ang mga dahilan na pumipigil sa tao upang tugunan ang panawagan ng Allah at tugunan ang panawagan ng Rasulullah? Naam. So magbigay tayo ng ilan sa mga dahilan. Una rito ay ang tinatawag na at-takabbur, ang pagmamalaki, ang pagmamataas o pagmamayabang. Naam. Na ang isang tao ay iiwanan niya yung pagtugon at pagsunod sa Allah at sa kanyang propeta dahil lamang sa kanyang pagiging mutakabbir. Naam. Naiuulat ni Salama na may isang lalaki ika na kumakain sa harapan ni Propeta Muhammad sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. So sinabihan siya ni Prophet Muhammad, kumain ka sa pamamagitan ng kanang kamay. Anong sinagot ng taong ito? Hindi ko kaya. So sinabi ni Prophet Muhammad, bagkus ay kaya mo. Walang nakapigil sa kanya, tandaan natin, maliban sa pagmamataas o pagmamalaki. Naam. Hindi siya tumugon agad sa utos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din noong panahon ni Fir'aun na nagmalaki siya sa ang kanyang nasyon, ang kanyang mga mamamayan ay nagmalaki. Kanilang ang sinabi, faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Suratul Mu'min ayah 47. Naam. Sinabi nila ayon sa malapit nitong salin, kami ba ay maniniwala sa dalawang taong katulad lamang namin? Tinutukoy dito ay si Propeta Moises, si Musa at si Harun. Samantalang ang kanilang mga mamamayan, naam, ay mga alipin lamang namin. Subhanallah, subhanallah. So ito ay dahil sa pagmamalaki at hindi sila tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa panawagan ng kanyang propeta. Aywa? Gayon din yung pagkainggit ang humadlang din sa mga Hudyo. Naam, yung Hudyo, mga Yahud, ang humadlang din sa kanila sa panawagan ng Allah ay ang kanilang pagkainggit. Naam. Ayon sa malapit na salin sa pagkakasabi ng Allah sa Suratul Baqarah, at karamihan sa angkan ng kasulatan, ibig sabihin yung mga Yahud at mga Kristiyano ay naghahangad na kayo ay kanilang maibalik sa pagiging mga hindi naniniwala, pagkaraan kayo ay naniwala. Ibig sabihin, naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sanhi ito ng paninibugho mula sa kanilang mga sarili. Ito yung sanhi ng inggit.
Naam, mula sa kanilang mga sarili. Kahit pa mang pagkaraang naging malinaw para sa kanila ang katotohanan. Kaya kayo ay matutong magpatawad at magpaumanhin hanggang iparating ng Allah ang kanyang kautusan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Katotohanan ng Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. Subhanallah, subhanallah. Hiwa. At gayon din, kabilang pa sa mga dahilan na hindi pagtugon agad sa Allah ay yung pagkiling at panggagaya sa nakagisnan ng mga ninuno. Naam, di ba? Ganito yung nangyayari ngayon sa panahon natin, yung dahil ito ang nakagawian ng kanilang mga ninuno ay hindi nila sinusunod agad at hindi sila tumutugon sa panawagan ng Allah. Ano sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah ayah 170? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wa la yahtadun. Subhanallah. Ayon sa malapit nitong salin, at kapag sinabi sa kanila na sumunod kayo sa anumang ipinahayag ng Allah, sila ay magsasabi o sumasagot, hindi, aming susundin ng anumang natagpuan naming sinusunod ng aming mga ninuno. Kaya naman sabihin sa kanila, kahit ba ang kanilang mga ninuno ay walang anumang nauunawaan at sila ay hindi napatnubayan, subhanallah, subhanallah. So ito ay patunay na dahil lang sa panggagaya at pagsunod sa mga ninuno ay hindi agad-agad natutugunan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. At gayon din yung pagsunod sa nafsu hawa, yung kagustuhan at kautusan ng sarili. Naam. Ito rin ang nagtutulak upang hindi tumugon sa panawagan ng Allah at gayon din sa panawagan ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinaliwanag ng Allah ang mga dahilan ng mga hindi tumutugon. Ano sinabi ng Allah? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ayon sa malapit nitong pagkakasalin, ngunit ika, kung sila ay hindi makatugon sa iyo, magkagayon. Fa'lam, magkagayon dapat mong malaman na sila ay sumusunod sa kanilang sariling pagnanasa. At sino nga ba ang higit na naliligaw? Kundi ang isang sumusunod sa sariling pagnanasa niya. Na kung saan walang patnubay mula sa Allah. Katotohanan na hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalihan. Subhanallah. Nagugustuhan nila ang kanilang pagkaligaw. Naam. Subhanallah. At ang kagustuhan po ng sarili ay kaligawan mula sa gabay ng Allah. Ano sinabi ng Allah? Suratul Sad, ayah 26, wala yattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. At huwag mong sundin ang iyong sariling pagnanasa sapagkat ito ay maghahatid sa iyo sa pagkaligaw. Naam. Medyo bilisan na po natin ha. Gayon din, ang dahilan pa ng hindi pagtugon ay ang pagkatakot, al-khawf, ang pagkatakot po. Naam. Ang ilan sa mga tao ay nalaman na nila ang katotohanan. At sigurado na sila na ito ang katotohanan. Subalit ang pumipigil lamang sa kanila ay ang kanilang takot para sa kanilang sarili at para sa kanilang pangkabuhayan. At isa pa nga sa nakakapigil sa kanila ay sa pagtugon ay yung katulad ng anong halimbawa nito, yung mga tribo ng Quraysh, di ba? Na kung saan ay narinig nila ang malinaw na panawagan ng tagapaglikha na si Allah at ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi nila ito tinugunan. Ano sinabi ng Allah sa Suratul Qasas ayah 57? Wa qalu in nattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ay sa malapit nitong salin, at sila, ang mga Quraysh ay nagsasabi, kung kami ay susunod sa patnubay na kasama mo, kami ay mapapaalis mula sa aming mga lupain. Hindi ba kami ang naglatag, sabi ng Allah, hindi ba kami naglatag para sa kanila ng matiwasay na santuwaryo, ibig sabihin yung Makkah, na kung saan dito ay iniluluwas ang mga bunga ng lahat ng uri ng bagay bilang inyong panustos na nagmumula sa amin. Ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid. Wa na'udzu billahi min dalik. Subhanallah. Yun, dahil lang sa takot, hindi tumutugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan po natin mga kapatid na ang mga taong hindi tumutugon sa panawagan ng Allah
ay katiyakan sila ay tumanggi mula sa pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tinanggihan nila ang paraiso. The more na tumatanggi sila, ay the more na tinatanggihan nila ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang patunay natin ay mismong hadith ng Propeta Muhammad na kung saan kanyang sinabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Naam. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ayon sa malapit nitong salin, lahat ng aking umma ay papasok sa paraiso maliban sa mga taong tatanggi. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, sino yung taong tatanggi? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumunod, man ata'ani, sino man sumunod sa akin ay katiyakan makakapasok sa paraiso, at sino man ang tatanggi, katiyakan siya ay sumuway o tumanggi tungo sa pagpasok sa paraiso. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ito ay isang babala sa atin lahat, naam, na kinakailangan sa atin bilang mga tunay na Muslim, ang lahat ng panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran ay marapat natin itong tugunan at marapat natin itong sundin. At kung ano man ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta, katiyakan dapat din natin itong layuan at iwasan. Naam. Nang sa gayon ay hindi tayo mapabilang sa mga taong tumanggi sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. At bilang panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim, naam, pasensya na kung medyo napaaba, tayong mga Muslim ay ang utos sa atin ng Allah ay panghawakan natin, tugunan natin, sundin natin ang lahat-lahat ng napapaloob sa relihiyong Islam. Yan. Ang marangal na Quran. Sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. O kayong mga mananampalataya ay pumasok kayo sa relihiyong Islam ng kaffah. Lahat, wala nang exemption. Lahat susundin natin, o di kaya naman ay lahat ay tutugunan natin. At nabanggit sa ibang aya na kung saan ay may mga taong hindi sumusunod, ay tinatanong sila ng Allah, fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Inyo bang sinusunod ang ilan sa mga talata sa Quran at ang iba naman ay inyong tinatanggihan? Subhanallah, subhanallah. So ito ay nagbibigay sa atin ng mensahe na kung saan, mga kapatid, anuman ang batas ng Allah, anuman ang utos ng Allah, marapat sa atin na ito ay sundin, at kung anuman ang ipinagbawal ng Allah at ng kanyang sugo, marapat din na atin itong layuan. Pag-isipan po natin ito, mga kapatid, pagmuni-munihan po natin ito, na ang pansinin natin ito mula sa ating mga gawa, mula sa ating mga kilos. Kinakailangan na tayo ay palaging tumutugon at nagsisikap na sumunod sa batas ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ko na po dudugtungan, insyaAllah, hanggang dito na lamang. Nawa ay nakapulutan natin ang aral, ang ating tinalakay sa gabing ito, at nawa ay magbigay ito ng pakinabang sa akin at sa inyo dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rab. Subhanallah, walhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. Ya Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah. Sa mga masyayikh na lang natin itanong. Barakallahu fiikum. Aywa ya Sheikh. So, jazakallahu khairan ya Sheikhan al-Fadil, at sa mga nakibahagi ngayon gabi. So, Sheikh, bilang pagtatapos ng ating muhadara, ay nais po namin sa inyo ilingin na magbigay po sa amin ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Aywa, inihiling ko sa Allah na nawa ay ibilang niya ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.